Muli pong umiinit ang usapan tungkol kay XRP dahil po sa bagong chart formation na nakikita ng mga traders at analyst. Matapos po ang ilang linggong consolidation, napansin po nila na may mga sinyales ng isang paparating na bullish breakout. Ang ganito pong galaw ay nagdudulot ng panibagong pag-asa sa mga traders at investors na naghihintay ng matinding rally mula kay XRP. Sa market impact, ang ganito pong biglaang optimism ay madalas magdulot ng early buying pressure na pwede pong magpabilis sa pagtaas ng presyo bago pa tuluyang mag-breakout ang asset. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, at ang ating pinakaunang tanong ay sino nga ba itong si Ginoong Gordon at bakit po siya naniniwala na si XRP ay going to cent? Ayan, bakit going to cent? Ayan, sabi po rito ay the shift in tone was captured by crypto millionaire Gordon who emphasized that XRP is going to cent and nothing will stop it. His conviction is grounded not in hype but in a clear technical setup that seasoned traders recognize as one of the most reliable reversal signals in chart analysis. Yan ang pagtaas daw po ng kumpiyansa or confidence kay XRP ay pinangunahan ng crypto millionaire na si Ginoong Gordon. Ayon sa kanya, XRP is going to send and nothing will stop it. Ano nga bang ibig sabihin yan? Hindi po ito base sa hype kundi sa malinaw na technical setup na kinikilala ng mga batikang traders bilang isa sa pinakamaasahang reversal signals sa chart analysis. Ibig pong sabihin nakita niya ang pattern na madalas nauuwi sa matinding pagtaas ng presyo. Ang market impact po nito ay ang pahayag ni Ginoong Gordon ay nagdaragdag ng momentum sa social sentiment ng market. Kapag narinig ito ng maraming traders, mas nagiging mabilis ang accumulation phase ng XRP. Ano naman po ang bullish pattern na nakita ni Ginoong Gordon? Sabi rito on the 1-hour chart, XRP USDT chart, ayan, na trading pair, an inverse head and shoulders pattern has fully developed, a classic formation that often signals the end of a downtrend and the beginning of a strong upside rally. According to Gordon's post, XRP has just completed its right shoulder, positioning the asset for a potential surge once the neckline is breached. Paliwanag po natin yan. At tingnan po natin yung kanyang chart. Ayan po ang kanyang chart. Isa po itong 1-hour chart time frame ng trading pair ng XRP USDT. Nakita po ni Ginoong Gordon ang isang inverse head and shoulders pattern na kompleto na. Ito ay kilalang bullish formation na karaniwang senyales ng pagtatapos ng downtrend at simula ng malakas na rally pataas. Ayon sa kanya, tapos na ang formation ng right shoulder at naghihintay na lang ng breakout sa ibabaw ng neckline para magsimula ang matinding pag-akyat. Ang market impact po nito ay kapag nagkaroon ng breakout sa neckline na may kasamang malakas na volume, posible pong mag-surge si XRP ng higit sa 20% sa loob ng maikling panahon lamang. Sunod na tanong ay bakit po ba mahalaga ang pattern na ito para sa mga traders? Sabi naman po rito ay, this structure typically represents a period of accumulation where sellers exhaust their pressure before a fresh wave of buyers takes control. A breakout above the neckline, confirmed by volume expansion, could ignite a swift rally toward higher resistance levels, a move that traders have been anticipating for weeks. Yan, balikan natin ang pattern. Ang pattern daw na ito ay nagpapakita ng tinatawag na accumulation phase. Sa panahong ito, nauubos ang selling pressure mula sa mga nagbebenta at unti-unting kumukuha ng kontrol ang mga buyers. Kapag na-breakout po ang neckline at sinabayan ng volume expansion, nagiging simula po ito ng mabilis na rally pataas sa mga susunod na resistance levels. Ito po mismo ang inaabangan ng maraming traders sa loob ng mga nakaraang linggo.
Sa market impact kapag nangyari po ito, maaaring magkaroon po ng FOMO o fear of missing out sa market na pwede pong magpabilis ng pagtaas ng presyo ng XRP sa unang yugto ng breakout. Paano naman po naging mas malinaw ang macro environment ng XRP? Sabi rito, beyond technicals, XRP's broader environment is more favorable than it has been in years. The Ripple versus SEC case, a cloud that hung over the asset since 2020, has finally reached its conclusion. The appellate court approving the withdrawals of the appeals in August. Sa labas daw po ng technical analysis, naging mas maayos din ang macro environment ng XRP. Ang matagal na kaso ng Ripple laban sa SEC na nagsimula pa noong 2020 ay tuluyan nang natapos nitong August. Inaprubahan po ng appellate court ang withdrawal ng mga appeals, kaya wala na pong nakabinbing legal na issue laban kay Ripple. Ang market impact po nito ay ang pagkawala ng legal uncertainty ay malaking tulong sa kumpiyansa ng mga institutional investors na dati ay nag-aalangan pumasok kay XRP. Paano naman po nakatulong ang legal clarity sa kumpiyansa ng market? Sabi rito, this closure effectively removes one of XRP's biggest regulatory uncertainties, restoring market confidence and enabling renewed institutional interest. Yan, ang pagsasara daw po ng kaso ay nagtanggal sa pinakamalaking balakid ng XRP pagdating sa regulasyon. Dahil dito, bumalik po ang kumpiyansa ng market at muling nabuksan ang pinto para sa mga institution na mag-invest kay XRP. Kapag may legal clarity, mas maraming kumpanya at financial entities ang nagiging komportable sa paggamit o paghawak ng asset. Sa market impact, kapag lumaki po ang institutional interest, madalas sumunod dito ang matatag na inflows na nagdudulot ng long-term price stability at growth potential. Ano naman po ang epekto ng global expansion ng Ripple? Ang sabi naman po tungkol dito ay with Ripple also expanding its payments and stablecoin infrastructure globally, investors now view XRP as one of the most legally defined and utility-driven digital assets on the market. Yan, habang lumalawak po ang operasyon ng Ripple sa iba't ibang bansa, lalo pang tumitibay ang posisyon ni XRP bilang digital asset na may tunay na gamit. Ang pagpapatayo po ng global payments at stablecoin infrastructure ay nagbubukas ng mas malaking network ng paggamit kay XRP. Dahil dito, mas nakikita po siya bilang asset na may legal backing at practical utility sa totoong mundo. Sa market impact, ang ganito pong adoption ay maaring magdulot ng sustained growth sa presyo ng XRP dahil hindi na lang ito umaasa sa speculation kundi sa aktual na paggamit. Bakit naman po lumalakas ang interest ng mga institution? Sabi rito, the growing speculation around a potential XRP ETF and the increased inflow into Ripple-affiliated products underscore rising institutional attention. On-chain data has shown improving liquidity and accumulation among large holders, a signal that smart money may be positioning ahead of a broader market breakout. Ayan po, tumataas ang usapan tungkol sa posibleng XRP ETF at makikita rin sa on-chain data ang paglakas ng liquidity at accumulation mula sa mga malalaking holders. Ang mga tinatawag na smart money o institutional investors ay tila naghahanda na sa isang mas malaking market breakout. Dahil dito, mas lumalakas po ang posibilidad na tumaas ang presyo ng XRP sa mga darating na linggo. Ang market impact po nito ay ang matatag na pagpasok ng smart money ay madalas magdulot ng sustained upward. Kaya ito ay malinaw na bullish signal para sa mga traders. Paano naman po humahawak sa XRP sa gitna ng crypto volatility? Sabi po rito, meanwhile, XRP's stable performance amid broader crypto volatility adds to the perception that its current consolidation is less a sign of weakness and more a calm before the next impulsive move.
Kahit magulo daw ang crypto market, nananatiling matatag ang performance ng XRP. Ang kanyang consolidation ay hindi sinyales ng kahinaan, kundi paghahanda lamang bago ang isang malakas na impulsive move. Sa ganitong sitwasyon, mas nagiging kumpiyansa po ang mga traders na hindi po siya madaling bumagsak kahit sa panahon ng volatility. Sa market impact, ang ganito pong stability ay nakakaakit ng mga conservative investors na naghahanap ng matatag na asset. Kaya posible pong lumawak pa ang market base or foundation ng XRP. Ngayon ay ano po ang dapat nating abangan bilang mga traders at investors dito? Sabi rito, for traders, the confirmation level remains clear. A decisive breakout above the neckline of the inverse head and shoulders pattern. Should this occur with strong trading volume, technical projections suggest a notable upside swing that could redefine XRP's short-term trajectory. However, as with any pattern, invalidation remains possible if price slips below the right shoulder. Balikan po natin ulit yung chart dito ni Ginoong Gordon. Yan, para po sa atin, malinaw daw ang confirmation level. Kailangan daw po na mag-breakout sa XRP sa ibabaw ng neckline ng pattern ng inverse head and shoulders. Kapag sinabayan po ito ng malakas na volume, posibleng magkaroon ng matinding swing pataas na pwede pong baguhin ang short-term trend ng XRP. Pero kung bababa po ang presyo sa ilalim ng right shoulder, maaaring ma-invalidate po ang buong pattern. Sa market impact, ang breakout confirmation ay pwede pong magdulot ng mabilis na rally. Pero kung ma-invalidate po ito, posibleng pansamantalang bumaba ang presyo bago po siya bumawi or makarecover. Bilang panghuli, ang aking opinion naman tungkol dito ay kung pagsasamahin natin ang lahat mula po sa bullish pattern, legal clarity, institutional flows at maging technical setup dito, malinaw po na si XRP ay nasa napaka-espesyal na position. Ang mga sinyalis ay sabay-sabay po na nagtuturo sa isang direksyon. At yan po ay walang iba kundi ang direksyong pataas. Ngunit tayo bilang mga traders at investors ay dapat pa rin pong manatiling disiplinado. Kahit may malakas na hype, mahalaga pa rin ang tamang entry, risk management at saka timing. Kung tama po ang prediction ni Ginong Gordon, maaaring makita po natin sa XRP na mag-breakout ng malakas at magsimula ng panibagong yugto sa kanyang market history. Mukhang handa na po talaga sa XRP na mag-send at sa pagkakataong ito, baka nga wala nang makapigil pa sa kanya. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood.